Nakakalungkot na balita mga kababayan. Isa na namang Pinay OFW ang namatay matapos itong hindi pasakay ng eroplano pauwi sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Napakahirap talaga maging OFW lalo na kung masama ang ugali ng mga amo. Isa ito sa pangunahing problema ng maraming OFWs na nagtatrabaho sa bahay. Nakakalungkot man isipin, pero marami sa mga OFWs ang nagtiis na makisama na lamang sa mga amo hanggang sa matapos ang kontrata para mabigyan ng ticket pauwi sa Pilipinas. Tulad nitong nangyari sa isa nating kababayan na kinilalang si Jinjin Malaka, 50 years old na taga Nabotas, Manila, isang OFW kasambahay sa gitnang silangan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang nangibang bansa para mabigyan sana ng magandang buhay ang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaan palad, si kabayan ay dumating sa Pilipinas na isa ng malamig na bangkay dahil sa simpleng karamdaman. Ayon sa anak, nagkaroon daw ng ubo ang kanyang ina. Lumala daw ang ubo nito matapos itong hindi payagan makauwi sa Pilipinas dahil sa pinag-extend ito ng kanyang amo. Ani pa sa anak, noong September 20, 2023 natapos na umano ang kontrata ng kanyang ina. Ang buong akala nito na makauwi na siya sa Pilipinas dahil tapos na ang kanyang kontrata ay hindi pa pala. Dahil nang magpaalam daw ito sa amo na uuwi na sa Pilipinas, ay hindi umano ito pinayagan ng amo na makauwi. Dahilan kung bakit lumala ang ubo ni kabayan. Ayon pa sa anak, nasabi umano ng kanyang ina na nakailang beses na daw itong nagmamakaawa sa kanyang amo na payagan na siyang umuwi sa Pilipinas dahil masyado nang masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit di daw nakikinig ang amo sa kanyang ina. Kahit pupumilit na po siya, saka gusto niya na pong umuwi, ayaw po sa pauwi ng amo niya. Ayon pa sa anak, noong January 9, 2024 ay nasa airport na umano ito ng Bahrain para umuwi sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaan palad, hindi daw ito pinayagan ng eroplano na makasakay dahil sa kanyang kalagayan na bagsak ang katawan at nanghihina. Bukod dito, wala rin umano itong maipakitang sertipiko o yung tinatawag na fit to travel certificate bilang magpapatunay na pinayagan siya ng kanyang doktor na sumakay sa eroplano. Kaya hindi umano si kabayan nakauwi sa Pilipinas at kaagad daw itong isinugod sa hospital ng mga tauhan sa airport ng Bahrain. Ilang araw lang ang nakalipas, nabalitaan umano ng mga anak na patay na di umano ang kanilang ina dahil sa sakit na tuberculosis. Bakit ba kasi may mga among hindi sinusunod ang nakasaad sa kontrata? Kaya napakarami ng mga OFWs ang nasayang ang buhay dahil sa mga ganitong klaseng amo, mga walang awa at walang pakiramdam. Saka pa nila bibitawan kapag nakita na nilang naghihingalo ang kanilang kasambahay. Kaya marami sa mga anak ng mga OFWs kasambahay ang ulila sa ina dahil sa mga among walang puso. Ulila na nga sila sa ama, ngayon ulila na rin sila sa kanilang ina. Kaya labis ang kanilang pagkalugmok at panghihina. Ngayon po, tinatatagan ko muna po yung loob ko para sa mga kapatid ko. Lalo na po, wala na rin po kaming tatay. Sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, naaksyonan kaagad ang panawagan ng mga anak na tulungan silang maiuwi sa Pilipinas ang bangkay ng kanilang ina. Ilang linggo lang ang nakalipas, dumating na sa Pilipinas ang malamig na bangkay ng ating kababayan na si Jinjin Malaka. Kaya bilang isang OFW kabayan, dapat po ninyo ito mapakinggan dahil napaka-importante po ng impormasyon na ito na alam kong makakatulong ito sa inyo upang kayo'y magabayan ng tama. Dahil hindi po lingid sa ating mga kaalaman na marami pa rin sa mga OFWs ang patuloy na nagtatrabaho sa abroad kahit na masama na ang kanilang kalagayan. Huwag na po kayong magpatagal pa na abutin pong lumala ang inyong kalagayan bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Paano kung hindi na po kaya ng katawan ninyo? Gusto niyo pong mangyari sa inyo yon?
Napakarami po namin nahahawak ang ganyang kaso ngayon. Nakakalungkot. Hanggat maaari po, nakikiusap po ko sa inyo, kung kaya pa ninyo, hanggat malakas pa ho kayo, umuwi na ho kayo para makasama ninyo ang mga mahal nyo sa buhay at hindi po yung aabutin kayo sa bansang mga kinaroroonan ninyo at uuwi kayong nasa kahon na. Tama po si Kaagapay Kabong Concha, mga kabayan. Dapat masigit natin unahin ang ating kaligtasan kaysa pera. Yung pera ay kaya natin kitain yan hanggang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Pero ang buhay natin, kapag lumisa na sa mundo ay hindi na ito babalik kailanman. Kaya kung may nararamdaman man tayong kakaiwa sa katawan natin, magpatulong na kaagad tayo sa mga kinauukulan sa mga tagapangalaga ng mga OFWs upang tayo matulungan makauwi sa Pilipinas, para makita at makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya palagi nyo pong tandaan ang mga gabay at payo ni Kaagapay Kabong Concha, mga kababayan, dahil ang lahat ng iyan ay para sa inyo, para sa ikakabuti ng inyong buhay. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.